Kaya 24 na minuto makalipas po ang alas 8 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules, May 30, 2020. Naku, pasensya na po kayo sapagkat naantala po ang ating palatuntunan dahil mga minamahal na kababayan, mga taga-suporta po natin at mga taga-subaybay. Katatapos lamang po ng panglingguhan naming prayer breakfast at medyo naging intense po ang aming sharing. Kaya medyo nag-acquire po ng mas maraming oras. Pasensya na po sa mga naghintay po sa ating mga kababayan po natin na naghihintay na magsimula kanina ang ating palatuntunan sa ganap na alas 8 ng umaga ay medyo naantala po ng konti. Anyway, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na lahat ng mga sumusuporta po sa ating programa dito po sa 101.5 na Torch FM. Ito po si Major Jeffers Molina para po sa programang Oras Sisimo. At samahan niyo po ako sa ating programa hanggang alas 9 po ng umaga ngayong araw. At sa mga kababayan nating naka-online ngayon, tayo rin po ay napapanood via Facebook fan page ng Civil Military Operations sa Philippine Army fan page, okay? At maging sa lahat ng ating mga alumni na kanina, yung iba ka-chat ko, good morning po sa inyong lahat. Nawa ay ipalagana po ninyo ang inyong mga natutunan dito sa SEMO School. At sa lahat din na mga kasamahan nating CMO professionals at mga warrior diplomats, magandang umaga sa ating lahat. Well, ang oras po ni Simo ay isang oras na balitan at talakayan ng mga bagay na may kinalaman sa civil military operations At ang programa pong ito ay mapapakinggan at mapapanood kada Lunes, Miyerkules at Biyernes sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Okay? Okay, din lamang na tayo ay medyo antala na medyo magkakaroon tayo ng shorten program ngayong umaga. But huwag natin kalimutan magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat kung hindi po dahil sa Kanya, wala tayong programa sa oras na to. Kaya inaanyayahan ko muli ang lahat para po sa ating maikling panalangin sa pagbibigay pasalamat sa ating Panginoon. Well, manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa oras na to sa pagkakabayan niyo Panginoon ng sandaling ito upang magamit namin na makapaghayag po ng mga katotohanan ng impormasyon para po sa aming mga taga-subaybay, para po sa aming mga taga-pakinig. Lord, kayo po ang manguna sa mga oras na ito. Gamitin niyo po programang ito upang tanging ang mga bagay na dapat lamang malaman ng aming pong mga kababayan ang siya pong manaig. Maraming salamat sa muli niyo pong pagbibigay ng pagkakataon na umere po ang programang ito at kapulutan ng aming pong mga taga-subaybay ng anumang bagay na dapat pong mapakapakinabang po sa kanila. At muli po kaming humihiling na kayo po ang manguna sa programang ito, kayo po ang magpatakbo, kayo po ang maging direktor, Panginoon God, upang maging masakatuparan, maging tagumpay ang aming pong nalalabing programa sa mga oras ito. Patawad Lord sa aming mga pagkukulang, ang aming pong mga pagkakasala. At kayo po Lord din ang maggabay sa aming mga kasama sa ground, ang aming po mga pamilya, ang mga frontliners, upang mailayo po sila sa anumang karamakan. Ito po ay ang aming samod dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming pong manunubos. Amen. Sige. Okay, i-cut natin ng konti yung ating pangunang awitin sapagkat medyo nangangapos na po tayo sa oras, At nais ko lamang batiin ang ating pong kaklase, na ngayon ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan, si Major Michael Angelo Candole, ng Training and Doctrine Command, particular sa Army Leadership Development Center. Bok, happy birthday sa inyo. Nawa ay maging maligaya ka sa araw na ito. At nais ko lang din magbigay ng paikiramay sa kaklase ko rin na si Major Buhay, sapagkat ang kanya pong ina ay namayapa na. Bok, kay Leo, nawa ay tumatag ang iyong kalooban
At ipagpasalamat na lang natin sapagkat ang ating ina ay nasa piling na ngayon ng ating Panginoon. Yan. Condolence sa ibok at 10 ng ating mga kasamahan dito sa Civil Military Operation School. Maging ang aking pamilya ay nais namin makiramay sa kasalukuyan mong na dadaanan ngayon. Okay? Again, condolence po. At well, para sa unang bahagi ng ating palatuntunan, bago natin pala idiretso sa ating mga balitan, nais ko lang munang i-acknowledge ang ating mga taga-subaybay ngayon. Kay Presi, maraming salamat for your safe wishes. Maging kay Rem Regalado Baswang, Molina. Kaano-ano ko kuya ito si Rem. Sabi niya, good morning sir, have a nice day. Kayo rin po, have a nice day din po. At si Ali Olivmer, good morning din po sa inyo. At kay Rodrigo, kay Pastor kay Pastor Madios, kay Pastor Rodrigo. Kumusta na po kayo diyan sa Mapana, sa nawa ay kayo po ay lagi pong nasa ligtas na kalagayan at nasa presensya ng ating Panginoon. Sabi niya, God bless po sa inyo, Pastor Madios, Pastor Rodrigo. Sa ating kong naikinig sa Saudi Arabia, magandang umaga at God bless po sa inyo. Special shout out kay sa kabati ko sa Antipolo, kay Maria Luisa Domingo. Yan, kahit hindi siya frontliner, lagi nasa labas dahil tumutulong din na makapaghatid ng tulong ng ayuda sa ating pong mga kababayan na naiipit ngayon sa lockdown. Good morning, Bes. Sabi niya, musta po? Ingat ka lagi dyan. In regards to Judith and Jacob, God bless. Kayo din, sa punang, alam niyo, si Luisan, parang, nahihiwalay yata ang kanyang mga anak sa kanya simula ng lockdown. Siguro naman, sa mga sandaling, sa mga susunod na panahon, magkakasama na sila ng kanyang mga bugoy. Yan, Si Madam Lena, saka si Fernan, nakikinig nanonood sa atin ngayon. Happy watching. Thank you for tuning in. Yan. Kaya Ren Mark Barbas, good morning din sa iyo at ingat sa inyo kung saan man kayo naroon ngayon. Ingat kayo. Nanonood ngayon, nakatutok ngayon si Emery Purely. Ang soon to be magiging bahagi na rin ng ating organisasyon dahil sa kanyang application. Si Maximix, magandang umaga rin po sa iyo. Shout out daw sa lahat ng mga ISA course class 72. Yan. She's watching from Cagayan de Oro City. Yan. Sa iba't ibang sulok ng bansa, bagay sa iba't ibang panig ng mundo. Marami tayong mga tagasunod. Magandang umaga rin sa iyo, Madam Lena Aguelo. Keep safe din sa inyo at patuloy kayong maging ligtas. Yan ay shout out din sa lahat ng mga batch 1993 ng Juan Sumulong Elementary School. Yan. Kay 58 Infantry Battalion, good morning and shout out sa lahat ng mga members ng Public Affairs Course Class 38-2019. Ayan. Siya po ay member ng naturang kurso. Blessed morning din sa iyo, Emery Purely. Pag-read up po ako sa birthday celebrant po namin kay Laika May Espiritu. Yan, happy birthday Laika May Espiritu. Ang pagbating po yan ay galing kay Emery. Okay. Ang aking kapatid ay nakikinig nanonood na rin ngayon sa Pampanga, sa Apalit, Pampanga. 10 ng kanyang mga kasamahan doon. Kay B. Akor, magandang umaga din po. Oh, wow. Nanonood po siya mula sa Taiwan. Yan. Kay Julian Vinian Ruiz. Yan. Sa po ay kinig ngayon. Okay? At sa lahat pa po na hindi pa nakaantabay ngayon na sa mga kagigising lamang, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. At dumako na po tayo sa ating balitaan ngayong umaga para po sa unang bahagi ng ating palatuntunan. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Para sa mga balita ngayong araw, tamang paggamit ng social media. Iniutos ng hepe ng Armed Forces of the Philippines. Pangulo magbibigay umano ng 2 milyong pisong pabuya sa sino mga pagtuturo sa kanilalagyan sa mga commander ng teroristang NPA. Armed Forces of the Philippines tutulong na rin sa pamimigay ng tulong pinansyal
sa mga pamilyang lubhang apektado ng dahil sa COVID-19. Hindi lang sa relief goods, okay? 2 teroristang NPA patay sa engkwentro sa Zamboanga del Sur. At higit 800 relief packs ipinamahagi ng Asian Development Bank sa tulong ng Philippine Army Task Group Bantay. Mga kabayan, para po sa detalye ng ating mga balita at tamang paggamit ng social media, iniutos ng hepe ng Armed Forces of the Philippines. Ipinag-utos ni AFP Chief of Staff General Filemon Santos Jr. sa mga kasundaluhan at mga kawani, maging sa mga dependes ito na panatilihin ang tamang pag-uugali sa paggamit ng social media. Ayon sa kaniya, marapat lamang na mag-ingat ang mga ito sa papapayag ng mga personal na opinyon higit lalo sa social media. Aniya, ito ay alinsunod sa umiiral na pulisiya na ipinapatupad may ilang taon nang nakalilipas. Dagdag pa niya, ang pulisiya umano ay nagbabawal sa mga nasasakupan ng AFP na mag-post o magbahagi ng anumang impormasyon na lumalabag sa batas o maglalagay sa sinuman sa kahiyan, lalo't higit sa maaari makasira sa imahe ng AFP. Samantala, pinalalahanan din ng pamunuan ng kapulisan ang kanilang mga tauhan na pairali na tinatawag na cyber etiquette sa tuwing gagamit ng social media. Pangulo magbibigay ng 2 milyong pisong pabuya sa sinumang mga pagtuturo sa kanilalagyan ng mga NPA commander. Ayan, nagalok nga ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte ng 2 milyong pisong pabuya sa sinumang makapagtuturo ng commander ng teroristang New People's Army. Sa kanyang public address kaugnay sa COVID-19 pandemic, sinabi ni Pangulong Duterte na ipapaalam lamang ito sa mga sundalo kung may kilalang commander ng NPA at makukuha agad ang 2 milyong piso. Ayon kay Duterte, huwag lang ipaalam sa gobernador o mayor dahil baka NPA din ang nasabing opisyal o kaya ay taga-suporta ng kilusan. Ginawa ni Pangulong Duterte ang pag-aalok ng pabuya dahil sa patuloy pa rin pag-atake ng mga NPA sa mga tropa ng pamahalaan sa kabila ng COVID-19 pandemic. Inihayag ni Pangulong Duterte na kung gusto ng mga rebelde na makipagpatayan ay hindi niya ito aatrasan para matigil na ang kanilang karahasan. Armed Forces of the Philippines tutulong na rin sa pamamigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang lubhang apektado ng lockdown dahil sa COVID-19. Susunod ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa utos ng Pangulong Rodrigo Duterte na tumulong sa pamamahagi ng cash aid. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Edgar Arevalo, ramdam nila ang kagustuhan ng Pangulo na agad na makabilis ang pamimigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang lubhang apektado ng lockdown. Kaya naman hindi aniya sila magdadalawang isip na tumulong na rin sa pamamahagi para maiwasan ang pagkaantala nito. Sinabi ni General Arevalo magsasagawa ng kinakailangang adjustment sa pag-deploy ng tropa ng AFP para maisagawa ang pagtulong sa pamamahagi ng cash aid. Sa ngayon, abala ang mga sundalo sa pagtulong sa pagbabantay sa mga quarantine control points at pagtutok sa mga operasyon kontra komunistang grupong New People's Army at iba pang lokal na terorista sa bansa. 2 teroristang NPA patay sa engkwentro sa Zamboanga del Sur. 2 miyembro ng teroristang NPA ang napatay sa 15 minutong engkwentro laban sa mga tropa ng 53rd Infantry Battalion sa bayan ng Mitsalip, Zamboanga del Sur, Kamakalawa. Ayon kay Colonel Lionel Nicolas, commander ng 102nd Infantry Brigade, nakuha sa bangkay ng mga teroristang napatay ang 2 AK-47 assault rifles, mga magazine at mga bala. Aniya, bago umano ang naturong engkwentro, nakatanggap umano sila ng sumbong galing sa isang residente hinggil sa presensya ng naturang mga terorista sa dulong bahagi ng Balonay. Agad umano itong pinatrolyahan ng mga sundalo na nauwi nga sa naturang engkwentro. Wala namang napaulat na nasaktan sa panig ng pamahalaan. At higit 800 relief packs pinamahagi ng Asian Development Bank o ADB sa tulong ng Philippine Army Task Group Bantay. Higit sa 800 relief packs ang ipinamahagi ng Asian Development Bank katuwang ang mga miyembro ng Task Group Bantay Kamakalawa.
Nauna rito, nagkaroon ng ceremonial turnover na ginanap sa loob ng headquarters ng Task Group Bantay na dinaluhan ni Barangay Chairperson Perlita Carmen ng Western Bicutan. Naroon rin sa naturang turnover si Colonel Arvin Lagamon, ang pinuno ng Civil Military Operations Regiment at ilan sa mga kasapi ng headquarters and headquarters support group. Nagpasalamat naman sa ADB at mga kasundaluhan ang mga mamamayang nabiyayaan ng naturang relief goods. Pinasalamatan din naman ni Colonel Elmer Aterado, pinuno ng Joint Task Group Bantay ang Asian Development Bank, na umaasang mas marami pa ang darating na tulong para maipamahagi sa mga kababayang nangangailangan sa hinang krisis ng COVID-19 sa bansa. Ang mga balitang itinampok sa araw na ito, tamang paggamit ng social media, iniutos ng hepe ng Armed Forces of the Philippines. Pangulo magbibigay ng 2 milyong pisong pabuya sa sinumang makapagtuturo sa kinilalagyan ng mga teroristang NPA commander. Armed Forces of the Philippines tutulong na rin sa pamimigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang lubhang apektado ng lockdown dahil sa COVID-19. 2 teroristang NPA patay sa encuentro sa Zamboanga del Sur at higit 8 daang relief packs pinamahagi ng Asian Development Bank sa tulong ng Philippine Army Task Group Bantay. At yan mga minamahal ang kababayan ng mga balitang tampok sa oras na ito. Ito po si Major Jeffrey Molina. Pagbabalik pa po tayo sa ating programang Oras Isimhot pagkalipas lamang po ng maikling awitin na ito. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, timulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. May mga taong bulag kahit dilat ang mata. May mga taong tinatalian sariling kamay at paa. Problema'y tinatalikdan, salamin sa mata'y hindi makita. Kisarap ng umaga lalo na kung ika'y gising. Tanghali maligaya kung ika'y may makakain. Ang gabi ay mapayapa kung mahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Gising na Okay, ang 20 minuto na lang ang nalalabi sa ating palatuntunan bago po mag alas 9 ng umaga. At ngayon nga po ay May 13, no? Araw po ng Miyerkules. At nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang Oras ni Simo para po sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. Dito pa rin po yan, ano? Sa 101.5, The Torch FM. Okay dito. Yan. Okay. At sa mga bagong bagong tune in sa ating pong live streaming, si Shawi, siya ay nanonood daw from Marawi City. Shout out sa lahat ng mga miyembro ng 12 CMO Kapatiran Battalion. Ayan. Kaya Ma'am Rosalyn Parungaw Makabante, yung kaibigan po natin ito, magandang umaga din po sa inyo, ma'am. And sabi niya, regards po sa buong staff ng CMO School. Ingat and God bless. Kayo rin po, ma'am. Mag-iingat din po kayo. Nakabalik na ba kayo sa trabaho? Siguro sa May 15 pa siguro makakapag ulit balik sa trabaho ng ating mga kasamang mga kasama rin natin doon sa serbisyo. Sister Joanne Ramos, thank you for watching at siya ay lagi nating nakikita sumusubaybay sa ating mga programa.
Si Bayo Rips ay nanonood din po sa atin ngayon. Magandang umaga rin po, Ma'am Nida Nunez, no? Kumusta rin po kayo? Kami naman po ay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po. Si Maring Hazel, no? Ang kumare ko sa Lipa, Batangas ay sa atin po ay nakaantabay din ngayon. Ayan. What else? Yan, ang aking kaklase kay Estrelita Rocco. Thank you for tuning in at maraming salamat sa ating mga kababayan sa Antipolo. Keep safe, stay at home, ano? Hangga't hindi po talaga nasisigurado na ligtas po ang ating kapaligiran. Si Mr. Sangga de la Herencia ay kasama rin natin sa ating programa ngayon. Si Jun ay nanonood din ngayon. Si Zedric, ang kasamahan ko sa 8th Infantry Division ay nakaantabi rin sa atin ngayon. Ang dati kong tropa, si John Ray Sanchez, no? Magaling na karpintero ito, no? Siya rin ay kasama natin sa mga adhikaya natin sa Civil Military Operations. Kay Ma'am Lita Llanes, Gapunan Landicho, magandang umaga din po sa inyo. Just like yung wish po ay kayo rin po ay maging safe sana at God bless din po, no? Kay Nona Andrea, na kasama rin natin ngayon na nanonood. Napakagaling kumanta nito si Nona, no? Lalo na kung mapapakinggan nyo ang kanyang mga awitin. Isang mga magagaling na mga singing soldiers ito si Nona. Sino pa? Yan. Sabi ni Lena, I like the song. Anong title po, sir? Anong song yan? Kasi dalawa na yung pina-play natin. Ano? Anong song ba yung... Yung ngayon lang, ano? Gising na ng asin. Tapos yung nauna pa ay Bayanihan ni Sarah Geronimo. Yan. Si Malin Albaran ay nanonood na rin ngayon kasama natin. Si Ma Teresa Zacarias, keep safe din po, stay at home, no? And God bless din po sa inyo, Madam Teresa. At si Vince, si Venus, no? Si Venus, ang aking masugid din na at magagaling ito, mga mababait itong mga kabats ko na to, si Madam Venus Olivar. Ma'am, no? Magandang umaga din po sa inyo. Ingat din po lagi. Okay. Yung last, sabi ni Lena, yun na yung gising na ng asin, ano? Magandang awit po yan sa mga kababayan natin na naliligaw ng landas. Lalo na itong mga teroristang NPA na ito na walang ginawa kundi guluhin ang mga programa ng ating pamahalaan upang makapag-establish ng kondisyon na nagkaagulo sa ating bansa. Okay? Alam naman natin ang gawain ng mga yan. Okay. Si Madam Jeffy, no, ay nag-aantabay na. Tinitingnan niya kung talagang makasunod tayo sa oras sapagkat siya po ang susunod sa ating pagpalatutunan. Okay? Okay, yan lang po, no. Sa iba pang gustong humabol, ano, maya-maya po natin babasahin ng kanilang mga mensahe at i-recognize sa ating pagpalatutunan. At balik po tayo sa ating ikalawang bahagi ng ating palatutunan. Well, sa kalalabas lamang po na case bulletin ng DOH number 59, no, as of 4 PM kahapon, no, the DOH reports 264 new cases, no. So higit sa 200 ang bagong kaso ng COVID-19 na nilagyan nila ng tag na PH 11087 hanggang PH 11350. At sa NCR ay nakapagtala ng dagdag na kaso na 165. Samantalang 74 naman sa Region 7 at 25 new cases sa iba't ibang rehiyon na pinagsama-sama na po. It brings the total number cases in the country na ngayon po ay 11,350 na, no? So siguro yung iba na nabibigyan na ng pagkakataon na na matest, kaya medyo dumadagdag talaga yung mga kaso na ito, no? So bakit huwag tayong mag-alala dahil nakapagtala rin ang ating DOH ng panibagong 107 recoveries, di ba? Sa kabila ng mga kaso na naitatala natin, meron naman at meron pa rin talagang mga recovery kada araw. Ayan, ano? Which brings the total number of recoveries to 2,106. Okay? So medyo malaki-laki na rin po yung mga nakaka-recover sa atin. Kung medyo nahihirapan tayo ng konti. Okay? So ayan, ano? Medyo magandang balita po yan sa atin sapagkat ang kagandahan yan, everyday meron po tayong recovery talaga. Okay. So bigyan naman natin daan ng isang topic na umiinit ngayon sa social media, no? Yung resolution number 35 na pagbibigay ng key points ng Interagency Task Force with regard to the classification of risk
levels and recommended approach, no? Painggan po natin kung kasama ang ating rehiyon para makapag-adjust na po tayo sa kasalukuyang estado po ng ating kanilalagyan. So, may tinatawag po na low risk, no? Itong low risk sinasabi, ito ay merong mga kondisyon ng mga minimum health standards, no? Kapag sinabing low risk ang isang lugar, ibig sabihin, wala na itong umiiral na ECQ or GCQ implementations. Ulitin po natin, ano? Base sa classification ng risk level at mga rekomendadong approaches ng Interagency Task Force, no? Resolution number 35, nagbigay sila ng ilang mga key points para po magabayan ng ating mga kababayan, ano? Na ang kanilang mga lugar ay nabigyan ng ganitong classification. Kapag sinabing low risk, ibig sabihin, ang lugar na ito ay walang ECQ at wala rin GCQ. Okay? At medyo minimum lang ang health standards na kinakailangan ipatupad dito. Okay? So, banggitin natin yung mga rehiyon at mga estado ng kung ano man ang pinapatupad dito. Okay? Katulad ng Region 1, ano? Sabi rito, ang Region 1, ang Region 5, ang Region 6, ang Region 8, Region 10, Region 12, at yung Autonomous Region of Muslim Mindanao. Sinasabi ito na ang mga rehiyon na ito ay merong tinatawag na entire implementation ng low risk. Ibig sabihin, lahat ng probinsya na nakakapaloob dito sa mga nabanggit natin, o kasama pala ang Region 4B, no? Kasama ang Region 4B, o ang Mimaropa, Mindanao, Marinduque, Romblon, at ang Palawan, no? Kasama po yan doon sa kinaklasify ngayon ng Interagency Task Force na low risk. Ibig sabihin, wala po diyang implementation ng ECQ at saka wala pong implementation diyan ng GCQ, no? Lahat po ng nabanggit na rehiyon na yan, mag-isa kanilang mga probinsya na nasakupan. Okay? So, meron pong tinatawag naman na moderate, no? Moderate risk level, o yung merong in-implement na merong implementation ng GCQ, General Community Quarantine. O, ano pong mga rehiyon ito? No? Region 2, Region 3, yung Cordillera Administrative Region, yan, kasama po yan, ang Region 9, ang Region 11, at ang Region 13. Lahat po ng probinsya ng mga nabanggit na rehiyon ay nasa ilalim na po ng moderate risk or moderate na ang implementation ay GCQ, no? GCQ ang implementation ng kanilang classification o yung General Community Quarantine. So, yung nabanggit ko po, Region 2, Region 3, yung Cordillera Administrative Region, Region 9, Region 11, at yung Region 13. Pero meron pong dalawang rehiyon na kabilang dito, subalit may exemption. Katulad ng Region 4A o ang Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, at ang Region 7. Pero sa Region 4A, hindi kasama ang Laguna. Dito po sa moderate category o yung risk level niya ay moderate, na kung saan meron pong implementation ng General Community Quarantine. Ganon din sa Region 7. Hindi kabilang po dyan, mga minamahal na taga-subaybay, no? Ang Cebu City. No? So, sa dalawang region na nabanggit, maliban sa probinsya ng Laguna at saka doon sa siyudad ng Cebu, lahat po ng mga region nito entirely, no, ay GCQ na po ang implementation. Okay? At yung pangatlo naman po, no, yung pangatlo naman na category, yung high risk, yung sinasabi, no, yung nabanggit niya kanina, doon sa exemption ng sa moderate risk. Yung Laguna sa Region 4A at saka yung Cebu City sa Region 7, no? Yan po ay kabilang sa high risk. At mga minamahal na taga-subaybay, partikular na po dito po sa Metro Manila, ang National Capital Region po ay nasa ilalim po ng high risk o yung tinatawag na enhanced community quarantine pa po ang estado. So malinaw na malinaw po yun, no? Kung ano po yung implementasyon ng mga nakaraang nagsimula pa tayong mag-lockdown dito po sa Metro Manila hanggang sa kasalukuyan, no? It will be extended. After the lockdown or the quarantine will be lifted on May 15 sa mga nabanggit na mga lugar, na mga rehiyon, ano? Except doon sa mga may GCQ implementation, ito pong ating lugar sa National Capital Region ay patuloy pa rin po sa ilalim ng enhanced community quarantine, no? Ibig mo sabihin yan, marami pa rin pong mga
mga kaso, no, ng COVID-19 dito po sa ating lugar. So inaasahan po ang lahat na mag-guide, ano, at inaasahan po pa rin ang lahat na susunod, sapagkat ang ginagawa pong ito ng ating mga kasamahan sa pamahalaan ay para rin po sa ating kapakanan, no. Hindi naman po ito i-extend ng patuloy na paulit-ulit ng ating pamahalaan kung masisiguro na nila na wala nang banta, no, sa kalusugan ng ating mga kababayan, no. Nandiyan pa nga na mayroong bill na ipinapasa sa Kongreso, no, para magkaroon tayo ng new normal bill, kung saan kung ano yung kasalukuyan natin ginagawa sa ngayon, ano, para maiwasan na tayo ay makapagpalagana, makahawa o kaya makakuha ng sakit na ito, ay siya na ang magiging normal kapag ito ay naisakatuparan, naisabatas itong bill na isinusulong ng ating House Speaker na si Alan Peter Cayetano, no? At gaya nga po ng tinalakay natin ng mga nagdaang programa natin, mga talakayan natin, ang batas po na ito, ang bill po na ito, kung sakaling maisa sa batas, ay tatagal ng initially 3 years, no? Subalit, nakasalalay pa rin po yan kung mapapaikli pa o hindi aabot ng 3 years kung sa kalagitnaan ng implementasyon ng batas na ito ay masisiguro po ng ating pamahalaan na wala nang iiral, no? O wala nang banta sa ating kalusugan o partikular na mismo nitong COVID-19. Yan. So ayan po, no? Nawa ay magabayan po ang ating mga kababayan, hindi po dito sa bago pong kategorya na ipinalabas po ng ating pamahalaan, partikular po ng Interagency Task Force. Okay? So, meron na lamang po tayong 5 minutong nalalabis sa ating pong talakayan, at nais ko lamang din pong ipaalam sa ating mga kababayan ng ating pong regiment, ang ating regiment, ang Civil Military Operations Regiment, ay patuloy pa rin po sa sinasagawa po nating mga libreng sakay, mag-i-impake po ng mga relief goods na binigay po ng ating mga masusugid na mga taga-suporta, mga mababait na mga donors, ano? At pagbibigay po ng pag-deliver po nitong mga nai-impake po ng mga family packs, mga relief packs sa ating pong mga kababayang apektado po ng umiiral po na lockdown dahil nga po sa COVID-19, no? At kamakailan nga lang, ano, nabanggit nga sa ating balitaan kanina na ang katuwang ang ilang mga unit mismo ng Philippine Army sa pagbahatid ng ayuda sa ating pong mga kababayan. Nabanggit nga doon kanina lamang, ano, yung Joint Task Group Bantay ng Philippine Army ay katuwang din sa pamamahagi ng mga relief sa galing mismo sa Asian Development Bank. Ayan. So patuloy pa po ang ating regiment sa ating po mga nasimulaan. Kakasimula pa lamang po ng lockdown hanggang sa kasalukuyan, ano, ay patuloy pa rin po ang mga unit ng CMO Regiment, katuwang ang 11 CMO Battalion, ang 12 CMO Battalion, at ang 14 CMO Battalion na nakabase sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao respectively, sa mga adikay na sinusulong po ng Civil Military Operations. Ayan, no? So, sa mga frontliners po natin na wala pa rin masakyan hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin po kayo magkakaroon ng libreng sakay sa sakyan sa tulong po ng Philippine Army. Okay, so para po sa ilang minuto po natin nalalabi, ano, i-acknowledge na rin po natin ang ilan sa mga nakahabol, ano, si Madam Rowena Katakutan. Magandang umaga din po, ma'am. Salamat po sa pag-antabay po at pagkasubaybay. Kay Boyet Oro, no? Si Boyet Oro ba ay nasa Cebu o nasa Mindanao, no? Thank you for watching, thank you for tuning in. Kasama po ng ating mga kasamahan ng mga taga-CMO Battalion, si Boyet Oro. Si Madam Mila Mansano Umipig Avila, no? Magandang umaga din po. Sabi niya, good morning, sir. Pag-greet ng happy birthday kay Corporal Robert Otaga ng 52nd Engineering Battalion, 52nd Engineering Brigade, no? Na nakabase po yan sa Manolo Fortich, Bukidnon. Happy birthday, Robert, no? Yan ay pagbati galing kay Madam Mila Avila. Alam niyo, ang ganda-ganda diyan nakapunta na kami diyan sa headquarters ng 52nd Engineer, no? Napakaganda, no?
At napaka-tahimik, no? Sana talaga makapasyal dyan. Sana makabalik kami dyan. Kay Madam MC Tabs Tabaw, good morning ma'am. Thank you for watching. Kay Art Carrasco Jr. ay nanonood din ngayon sa aking paano ba ito, no? Sa asawa ng aking pamangkin, ano? Si Kiana ay nanonood din. Good morning din sa iyo. Sabi niya ang kanyang pagbati ay good morning sa inyong lahat diyan sa lugar ninyo. Magandang umaga din, Kiana. Sino pa? Okay. Kay Rex Sabala, magandang umaga rin. Lagi nakaantabi ito si Rex Sabala. Sabi ni Priscilla, matitigas ulo ng Pinoy. May nagiinuman pa ng patago. Tapos kapag nahawa ng virus, isisisi sa gobyerno. Tapos isisisi sa Pangulo. Yan. Mga pasaway talaga. Damay-damay tuloy. No? Kaya wala tayong magagawa. Patuloy na extension ng quarantine natin. Sabi naman ni Argeline, good morning, Major. Please greet LVDC staff. No? LVDC staff. Kleng, Marisa, Irene, Cathy, kay Kat, Amor, Jane, kay Grace, and happy birthday kay Yum Roja Tulalian. Yan, happy birthday daw po Yum Roja, no, Tulalian. Ang pagbati po yan ay galing kay Argeline Rabago. Yung aking inaanak sa sa Kabatuan, si Joey ay nakaantabi ngayon. Kumusta kayo diyan sa area ng ng Pacifico, no, sa Pacific Town. Yan. Medyo matagal-tagal din tayo sa lugar na yun. Hindi ko na alam kung ano itsura ng ating mga kaibigan, mga kapatid doon. Yan. At si Michael Miras din. Sabi niya, good morning sir. Always watching. Yan. Thank you very much. Maging sa ibang mga programa po ng ating pong CMO School dito po sa 101.5. Nawa ay patuloy niyo pong subaybel at tabayanan. Shout out kay Sergeant Miras and PFC Jomar Flores. God bless. Ayan. Sabi yan ni Michael Miras. Okay? At ang aking kaklase, no, si Chris. Si Chris ay nanonood din ngayon. Saan na ba to si Chris ngayon? Saan ka na ba ngayon? No? Ayan. Long live sa mga salaklib ng NCR, RCBG at dito sa NCR. Ayan, ano? At medyo lumagpas na naman tayo ng ilang minuto sa ating oras. Bago tayo tuloy magtapos, nais ko lang batiin ang aking may bahay at ang aking kaisa-isang anak, kay Judith at kay Jacob. At 10 ng aking mga faculty members, mga personnel ng Civil Military Operations School, sa lahat po ng mga personnel ng CMO Regiment na pinangungunahan po ni Colonel Arvin Lagamo, ng aming pong pinakamamahal na Regiment Commander, at sa lahat po ng mga viewers and listeners, shouters, maraming salamat. At maraming salamat din, Mark, kay Corporal Mark Vincent Maranya, ang ating katuwang dito po sa technical aspect. Siya po ang dahilan kung bakit nagiging maganda ang labas po natin dito po sa Facebook. At wag po kayong aalis, ano? Patuloy po kayong umantabay sapagkat ang Jesus and Me, ang jam ni Captain Jeffy Manyebog ay susunod na po, no? At patuloy ko po kayong inimbitahan sa darating pong Biyernes, sa Friday, sa ganito pa rin pong oras. Dito pa rin po yan sa 101.5 FM at sa Civil Military Operations fan page. I-share na rin po ninyo ito para po marami po mga kababayan natin ang mabiyayaan po ng mga magagandang impormasyon, katuwa-tuwang mga bagay, mga pagpapa-uplift ng ating mga puso't kaluluwa, no? Yan, sa ating pong mga programa dito po sa CMO School. Well, ito po muli si Major Jeffrex Molina, ang komandant ng CMO School. Maraming salamat po sa pagkatabay sa Orsimo. Muli po namin kayo inimbita sa lahat po ng programa ng CMO School mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Araw-araw po yan hanggang kasama po ang Sabado at Linggo. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Keep safe. Keep at home. To God be the glory. Seek my face.